Ako si Ami, kasalukuyang naninirahan dito sa bansang Japan. At ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan ng aking mama Mingga at ng kanyang mga kaibigan nang nagtatrabaho si mama bilang isang kawani ng munisipyo sa kanilang lugar sa Cabanatuan. Para maging malinaw sa mga magiliw na tagapakinig, ay ibabahagi ko ang kwentong ito sa katauhan ni Mama Mingga. Ako si Mingga. Ang pangyayaring ito ay nangyari noong kadalagahan ko ng mga taong dekada 70. Nakatira kami sa isang barangay sa bayan ng Cabanatuan. Hindi ito nalalayo sa bayan pero nasa 20 minutos ang biyahe mula sa bayan papunta sa barangay kung saan kami naninirahan. Sa lugar namin ay may kilalang malakas na mambabarang. Tinatawag nila ito sa pangalang Bulag. Pero ayon sa mga tao ay nawala ito nang may nakatunggali itong isang malakas na manggagamot noon. Ayon pa sa kanila ay may anak si Bulag na ni minsan ay hindi pa nakikita ng mga tao sa amin. Kung ano man ang nilalaman ni Bulag at ng kanyang anak sa mga karanasan namin, malalaman niyo sa pagpapatuloy ng kwentong ito. Nagtatrabaho nga ako bilang isang kawani ng munisipyo nang nangyari ang karanasan na hindi ko malilimutan. Kasama ang aking mga kaibigan na sina Anje, Melda, Rukit, Basti at Fiona, nang nangyari ang hindi kaaya-ayang karanasan na ito. Maayos naman kaming nagtatrabaho at gumagawa ng araw-araw naming mga gawain noon. Hanggang sa niyaya kami ni Melda na pumunta sa lugar ng kanyang nobyo. Nasa 3 bayan ng lugar nito. Isang pulis ang nobyo niya na tawagin na lamang natin sa pangalang Joseph. Dating nandiligaw sa akin si Joseph. Nagkakilala kami dahil magkaibigan si Joseph at ang dating nobyo ni Melda noon. Kinikwento din naman sa akin ni Melda na babaero si Joseph kung kaya't natakot ako na sagutin ito. Sa katunayan ay nagulat na lamang ako nang nagkahiwalay si Melda at ang kanyang nobyo at umamin ito sa akin na sila na ni Joseph. Sa halip na magalit ay napailing na lamang ako sa sinabi ng kaibigan ko na yon. Naisip ko na siya na rin ang sumagip sa akin sa kamay ng maling tao, kaya naging maayos pa rin ang aming pagkakaibigan. Ayos lamang sa akin na sumama sa kanila dahil gusto ko rin namang makapagbakasyon at makakita ng ibang lugar, kaya nagpaalam ako sa aking mga magulang. At bilang nasa wastong edad na ako kung kaya't pinayagan naman nila ako noon. Ganun pa man, kaliwat ka ng bilin ng pag-iingat at kung ano pang bilin tungkol sa mga kakaibang nilalang ang binilin sa akin ng mga magulang ko noon. Dahil sa hindi naman ako naniniwala pagdating sa mga bagay na walang kinalaman sa siyensya, tumango na lamang ako. Hanggang sa dumating na ang araw na siyang pinag-usapan naming magkakaibigan noon. 5:00 ng umaga pa lamang ay pumunta na si Joseph sa lugar na pinag-usapan namin, kung saan kami magkikita-kita. Sumakay kami sa bus papunta sa bayan kung saan ito nakatira. Kung kaya't mag-8 pa lamang ng umaga, ay nakarating na kami sa lugar. Natuwa kami nang nakita namin ang magandang kapaligiran ng lugar na yon. Mas lalo kaming nakaramdam ng kasiyahan nang maayos kaming tinanggap sa bahay nila Joseph. Mabait ang kanyang amatina. Ipinakilala niya ito sa amin na sina Emiliana at Digno. Ipinaghanda kami na makakain na mag-asawa. Niyaya ko si Melda na tulungan namin ang ginang pero bumulong ito na ayaw niya dahil bagong manicure ang kanya mga kamay noon. Ngumiti na lamang ako at napailing. Dahil doon ay si Anggi na lamang ang niyaya ko na tulungan namin ang ina ni Joseph sa paghahanda na makakain. Kung kaya't natuwa din sa amin ang ginang. Marami siyang kinikwento sa amin ni Anggi, lalo na ang tungkol sa mga ugali ni Joseph at ang nakaugalian ng kanilang pamilya sa mga bagay-bagay noon. Hanggang sa naihanda na namin ang hapagkainan. Ako pang sinabihan ng ina ni Joseph na pangunahan ang pagdarasal bago kami kumain.
Dahil doon ay tiningnan ako ni Melda na animoy hindi niya gusto ang ipapagawa sa akin ng mama ni Joseph noon. Habang si Joseph naman ay tuminghim at ipinakilala sa kanyang ina si Melda bilang nobya. Nakita ko kung paano napawi ang ngiti sa mga labi ng ina ni Joseph. Tumingin ito sa akin at tila ba nang hihinayang sa hindi ko malamang dahilan. Habang si Melda naman ay napakayuko na lamang. Hindi man lang niya kinamayan ang magulang ni Joseph bilang pagkilala sa mga ito. Ultimong ako, nailang sa nangyari, sa maling akala ng ina ni Joseph noon. Mabuti na lamang at si Mang Digno naman ang tumikim at nagsabi na si Melda na manguna sa pagdarasal. Doon pa lamang nagangat ng paningin si Melda at ngumiti. Ngumiti naman ang ina ni Joseph pero halata pa rin ang pagkadismaya sa mukha ng ginang. Ganoon pa man ay umiwas na lamang ako ng tingin dito at itinuon ko na lamang ang atensyon sa pagdarasal. Nang natapos kaming kumain ng umagahan, muli ay tumulong kami ni Angge sa pagligpit ng pinagkainan. Tumulong na rin kami sa paghuhugas ng plato at pinaglutuan noon. Ilagay niyo na lamang lang dyan mga iha. Lumabas na kayo at mamasyal. Naroroon na yung mga kasama ninyo sa labas. Wika sa amin ng ina ni Joseph. Nagsabi na lamang kami ni Angge na susunod na lamang kami sa kanila. Kinatwiran ko na lamang na mainit pa sa labas noon. Lumapit naman sa akin ang ina ni Joseph. Humingi ng tawad sa nangyari kanina. Nginitian ko na lamang ito at sumagot ng ayos lang. Humingi din ako ng paumanhin dahil sa naging dahilan pa ako ng pagkadismaya kay Melda at Joseph noon. Bumuntong hininga na lamang ang ina ni Joseph at muli ay nginitian ako ng ginang. Si Angge ay nakangiti lamang habang nagsasabi sa ina ni Joseph na ako naman talagang nililigaw ni Joseph noon at si Melda ang tumutuloy sa kanilang dalawa. Pero ang nangyari, naging si Melda at si Joseph ang naging magnobya at nobyo. Siniko ko naman si Angge dahil sa sinabi niya sa ginang. Pagkatapos ay niyaya ko na itong lumabas na ng bahay. Loka-loka ka talaga, Angge. Bakit kinuwento mo pa yun sa mama ni Joseph? Sita ko dito. Ngumisi lang naman si Angge at tinanong ako kung hindi ba ako nang hihinayang sa hindi ko pagsagot kay Joseph noon. Ngumiti na lamang ako noon at hindi na umimik pa. Iniba ko na lamang ang paksa na aming pinag-uusapan. Saka ko lang napansin ang ina ni Joseph na nasa likuran pala namin ito ni Angge noon. Nakatayo kasama si Mang Digno. Nakatingin ang mga ito sa amin habang nakangiti. Nahihiya naman kaming napangiti na rin sa kanila. Nang walang ano-ano ay may nakita akong kulay puti na tuta mula sa likuran. Nginitian ko ang mga ito at tinawag. Lumapit ito sa akin. Kumakawag-kawag pang buntot ng tuta habang lumalapit noon. Pero may napansin ako sa mga paa ng tuta. Hindi pantay. Parang maiksli ang nasa harapan na mga paa nito kaysa sa likuran. Pero sa unang tingin ay hindi naman halata yon. Nakita din ni Angge ang tuta pero ayon sa kanya, mukhang hindi naman umano maamo ang itsura ng mga ito. Pero nang makalapit ito sa akin ay kaagad ako nitong inamoy. Dinila-dilaan na animoy natutuwa ito sa presensya ko. Habang si Mang Digno naman ay hindi ko malaman kung anong reaksyon ng kanyang ginagawa. Natutuwa na tila ba nagtataka sa ginagawa ng kanilang alaga. Habang si Aling Emiliana naman, tuwang-tuwa sa inakto ng mga alaga nila. Tinanong ko naman siya kung anong pangalan ng aso. At doon pa lamang saglit na natigilan ng mga ito. Sinabi niyang hindi nila pinapangalanan ang kanilang tuta na siyang pinagtataka ko naman kung bakit. Ganun pa man ay hindi na ako nangulit pa sa kanya. Nagustuhan ka ng tuta, iha? Wika ni Aling Emiliana. Nahihiya naman akong tumango sa kanya. Habang sa hindi kalayuan ay nakita ko si Joseph nagpapalit-palit ng tingin sa amin ng kanyang ina. Ganon din sa tuta noon. Lumapit si Melda sa akin. Pero hindi pa man ito nakakalapit ng tuluyan. Nagalit ang tuta. Nagtaka ako kung bakit ayaw sa kanya ng tuta na
para bang galit na galit ito nang makita ang kaibigan ko. Tiningnan ko si Joseph na animoy nahihiwagaan ito base sa paningin niya sa akin. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin ng tuta. Naglakad ako papunta sa hardin. Sumunod din sa akin ang tuta. Dahil sa wala itong pangalan kung kaya't mas pinili ko na lamang na tawagin ito sa pangalang Bukay. Kumawag-kawag ang buntot ng tuta na tila ba natutuwa sa tinawag ko sa kanya. Ang ina ni Joseph ay sumunod sa akin noon. Nagulat pa ito nang hinawakan ko ang tuta para kargahin. Hindi naman ako nahirapan na kargahin ang tuta kahit medyo may kabigatan ito. Lumapit sa akin si Joseph. Naging maamo ang tuta pero sinusungitan nito si Joseph kaya hindi napigilang matawa. Mas lalo pa akong natawa nang tinanong niya ang tuta kung ano ang kasalanan. Tiningnan naman siya ng masama ng tutang yon. Kakausapin pa sana ako ni Joseph pero tinawag na siya ni Melda. Dahil doon ay tinlekuran na lamang ako ni Joseph at lumapit na ito kay Melda. Nakita kong tinitigan ako ng kaibigan ko ng hindi maganda. Animoy binabalaan niya ako na huwag lumapit sa kanyang nobyo. Nilapitan ako ni Naanggi at Baste. Nanunukso ang titig ng mga loko nun. Kung makatitig kayo parang sinasabi niyong yari ako sa kasalanang hindi ko ginawa. Naaasar na tanong ko sa mga ito. Tanging pagtawa lamang ang sinagot ng dalawa. Gusto kong mainis sa dalawa pero nanghanda ako ng habulin ng mga ito. Umangil si Puti na tila ba handa na itong lapain silang dalawa. Kung kaya't tinawanan ko na lamang ang mga ito nang nakita ko ang takot sa kanilang mga mukha noon. Niyaya ako ng dalawa na pumunta sa gilid na bahagi ng bahay nila Joseph kung saan naroroon ang puno ng mangga na hitik sa bunga. Nawili kami ng pagkuha ng mga mangga habang ang magnobya naman ay nasa kabilang dako ng lugar na tila ba may pinagtatalunan. Binigay ko na yung tuta sa nanay ni Joseph. Kagad naman itong sumunod. Naging abala kaming 5 sa pagpitas ng mga bunga ng mangga. Magkasintahan sina Roquette at Fiona kung kaya't may sariling mundo din silang dalawa noon. Habang kaming 3 naman ay kontento na sa pag-aasaran at nagkikwentuhan ng walang kabuluhan. Hanggang sa niyaya kami ng ina ni Joseph na pumunta sa ilog nung hindi na masakit sa balat ang init. Maganda at malinis ang ilog dito sa amin kaya ginagawang tambayan ng mga kabataan tuwing hapon. Pagkikwento sa amin ng nanay ni Joseph noon. Iningitian ni Melda ang ina ni Joseph pero tinititigan lamang ito ni Aling Emiliana ng seryoso. Na para bang hindi niya ito gusto. Sa halip ay kaming 3 nila Angge at Baste ang kanyang kinakausap. Nakita ko na panay ang sipat ni Melda sa akin kung kaya't sinalubong ko ang kanyang mga mata. Galit siyang napatitig sa akin pero hindi ako nagpatinag noon. Alam kong wala akong masamang ginagawa at ni minsan ay hindi ko nilapitan at kinakausap si Joseph. At saka isa pa, idea niya ang pagsama namin sa lugar. Hindi ko naman alam na mapapalapit sa akin ang alaga nilang tuta noon. Saglit pa kaming nanatili sa ilog at nagtampisaw. At nang sumapit ng 5:00 ng hapon, ay niyaya na kami ng mama ni Joseph na umuwi na sa kanila. Ayaw pa sana naming sumama dahil nasisiyahan kami sa paglalaro sa tubig pero binawalan na kami ng mama ni Joseph kung kaya't nagpasya na lamang kaming umuwi na sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay nila Joseph noon, nauna na si Melda sa kusina para tumulong sa mama ni Joseph na magluto ng hapunan. Ayaw ko naman makisali sa kanila dahil baka isipin niyang pumapapil ako sa ina ni Joseph. Kaya't nanatili na lamang ako sa labas. Lumapit sa akin si Puti kaya muli ko siyang kinarga at pumunta sa gilid ng tahanan kung saan naroroon ang tatay ni Joseph. Abala ang Ginoo sa pagpapakain ng kanilang alagang manok at itik, kung kaya't nakisali ako sa kanyang ginagawa. Natuwa si Mang Digno sa ginawa ko. Lalo pa itong natuwa nung nakita niyang muling lumapit sa akin si Puti. Matanong kita, Iha. Ami ang pangalan mo, tama? Wala ka bang dugo na manggagamot? Tanong sa akin ni Mang Digno.
Ang sabi ko sa kanya, sa kung may dugo ako ng albularyo ay hindi ko alam. Sinabi ko sa kanya na tubong kabanatuan ng mama ko. Samantalang ang papa ko naman ay nasa Mindanao sa lugar ng Siraway. Tumango na lamang sa akin si Mang Digno. Nagpatuloy naman ako sa pagtulong sa kanya hanggang sa lumapit na sa amin si Rokit at nakitulong na rin sa pagpapakain ng mga manok. Ilang sandali pa ay tinawag ako ni Fiona. Kagad naman akong lumapit sa kanya. Ang akala ko ay may masamang nangyari dahil sa hindi maipinta ang kanyang mukha noon. Yun pala, dahil sa hindi niya alam kung matatawa ba siya o maaawa sa kaibigan namin na si Melda. Dahil wala akong alam sa kung anong nangyari. Sinabi nito na awa siya na natatawa sa itsura ni Melda. Inutusan daw ng mama ni Joseph si Melda na magprito ng isda. Pero nagulat siya nang malaman niya na hindi pala marunong magluto ang aming kaibigan noon. Ultimong sa pagprito ng isda ay wala itong alam kung kaya't merong hilaw at sunog ang kanyang luto. Napailing na lamang ako sa sinabi ni Fiona. Maya-maya ay lumabas si Angie at sinabihan kami na pumasok na dahil maghahapunan na umano. Kagad naman kaming sumunod sa kanya. Pero bago pa man ako pumunta sa pagay, mas pinili ko na munang maligo dahil sa init at lagkit sa maghapong pawis na nasa balat ko noon. Ang paliguan nila ay sa gilid ng kanilang bahay kung saan naroon ang poso. Sumunod sa akin si Melda dahil ayon sa kanya ay maliligo din siya. Sumunod na lamang din sina Angie at Fiona. Nagulat pa ako nang bigla akong hinarap ni Melda noon. Binalaan niya akong wag nang lumapit at magpabida sa magulang ni Joseph. Marami pa itong sinabi na mga masasakit na salita na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kung kaya't sinabihan siya nila Fiona at Angge na magdahan-dahan sa pananalita, lalo na't wala namang katotohanan. Nagalit si Melda at imbis na magdahan-dahan ay umakma pa itong susugod sa akin noon. Pero mabilis na humarang ang tuta sa aking harapan na hindi ko alam kung saan banda ito nanggaling. Susugurin na sana nito si Melda pero mabilis ko itong hinawakan at sinabihan na wag na. Animoy may isip ang tuta na sinunod nito ang sinabi ko. Ilang sandali pa mula sa pintuan, nagsalita ang ina ni Joseph. Kilala at alam ng tuta na yan kung sino ang may mabuti ang totoong kalooban kaysa sa hindi. Lalapit lamang yan sa tao na alam niyang may mabuting puso at malinis na hangarin. Puno ng otoridad na wika ng ginang na siyang nagpatahimik sa aming lahat. Napaharap ang mga kaibigan ko sa akin noon at napabaling ng tingin kay Melda. Si Joseph naman ay nasa pintuan din na nagmamasid sa apat. Manipis lamang ang suot ko na kamiseta kung kaya't mabilis kong hinablot ang kamiseta ko na nakasampay sa sampayan at kaagad na tinampi sa basa kong katawan. Hinawakan ko pa ang tuta nang pumasok ako sa bahay. Naiwan ko ang mga kaibigan ko sa labas noon. Pumasok na rin sa bahay ang ina ni Joseph. Narinig ko pa ang pagkakasabi niya kina Melda na sumunod na sa loob para makapaghapunan na kaming lahat ng sabay-sabay. Pero hindi na lumabas ng kwarto si Melda. Simula nang pumasok ito sa bahay. Ako man ay nahihiya sa mag-anak kung kaya tumingi ako ng dispensa sa mga nangyari noon. Sa unang pagkakataon na hinawakan ng ginang ang mga kamay ko at sinabing wala akong dapat ihingi ng tawad dahil wala naman akong ginawang masama. Nagkataon lang na marunong ako gumawa ng gawaing bahay at nararamdaman ng tuta ang mabuti kong kalooban. Kung kaya't ipinagtanggol ako nito laban kay Imelda. Ngumiti na lamang ako sa sinabi ng ginang at nagpasalamat noon. Muli ko nang binitawan si Puti para maibalik na sa kanyang kulungan kung saan man yun nakalagay sa gilid ng tahanan. Pagkatapos maghapunan ay tumulong na lamang ako sa paglilinis ng hapagkainan at pumasok na sa silid para sa aming tatlo. Narinig ko na nag-uusap sina Fiona at Angge. Ang paksa ng usapan nila ay si Melda. Sinaway ko pang dalawa sa aking narinig pero sinagot ako ni Fiona ng, "Ikaw nga yung inaaway tapos ikaw pa yung nagtatanggol sa babae na yan." Hindi na lamang ako sumagot pa.
Sa halip ay nagwika na lamang ako sa dalawa na mauuna na lamang akong uuwi kinabukasan. Naiyaw kong masira ang bakasyon ng dahil lang sa hindi namin pagkakaunawaan ni Melda noon. Dahil sa sinabi ko ay nagwika si Angge na sasama na rin ito sa akin pa uwi. Ganun na rin si Fiona. Sinabihan ko ang dalawa na bahala na sila. Basta ako uuwi na bukas kaysa lumalim pang hindi namin pagkakaunawaan ni Melda noon. Tumango naman ang dalawa dahil naiintindihan naman nila kung ano ang ibig kong sabihin. Kinabukasan umaga pa lang, mas pinili ko nang lumabas at maglibot-libot sa bakuran. Nang may isang babae ang lumapit. Maganda ang kutis at ang kubo ng katawan niya. Kung titingnan ay hindi nalalayo ang edad nito sa akin. Tinanong ako nito kung ako ba ang nobya ni Joseph noon. Sinabi ko na hindi ako. Tumango ang babae at tumalikod na paalis. Ilang sandali pa ay nakita kong mabilis na naglalakad palapit sa amin ang ina ni Joseph at animoy nag-aalala ito nang lumapit sa akin. Iha, anong ginawa sa'yo ng babae na yon? Sinaktan ka ba niya? Tanong ito sa akin. Hindi naman ho. Nagtanong lang siya kung sino yung nobya ni Joseph. Sabi ko hindi ako. Tinuro ko po si Melda. Nakita ko ang kalungkutan sa itsura ng ginang. Kasunod nito ay ang pagpapaalam ko sa kanila na mauuna na ako na uuwi sa amin noon. Pinipigilan ako ng ina ni Joseph pero nginitian ko na lamang ito. Humingi ng tawa dahil hindi ko siya mapagbigyan. Nang umakto na akong papasok na sa bahay para makapag-almusal na muna bago umalis ng tuluyan, nakita ko pa si Imelda sa pintuan na nakamasid sa amin. Pero kaagad din naman siyang pumasok at bumalik sa silid nila ni Joseph. Nagtataka naman sina Baste at Roquette kung bakit maaga pa lamang ay nasa hapag na kami at nagpupulong noon. Ngumiti naman kaming tatlo at nagwika si Fiona na mauna na kaming tatlo na uuwi sa lugar namin. Total, alam naman namin kung ano ang sasakyan pabalik sa atin eh. Mauna na kami. Wika pa ni Fiona. Nagulat ang dalawa sa sinabi ni Fiona. Kagad nila akong tiningnan. Sinabi ko na lamang na nakalimutan kong may pupuntahan din pala kami nila mama at papa kung kaya't kailangan kong umuwi. Napabuntong hininga na lamang ang dalawa at sinabing sasama na rin sila. Pero pinigilan na namin ang mga ito. Nag-i-enjoy sila sa lugar kung kaya't sulitin nila dahil maganda naman talagang lugar na yon. Nang walang ano-ano, ay pumasok ang tuta sa loob ng bahay noon at lumapit sa akin. Pagkatapos kumain ay kinarga ko na ito at dinala sa gilid ng bahay. Pagbalik ko sa loob ay kinuha ko na ang mga gamit ko na noong gabi ko pa inimpake. Inihatid pa kami ng ama ni Joseph. Hindi na kami nakapagpaalam pa kina Joseph at Melda dahil nang kinatok sila ni Fiona ay may narinig siyang halinghingan mula sa loob ng silid noon. Naiya na lamang siyang tawagin pang dalawa kung kaya't umalis na lamang kami na hindi nagpapaalam. Sa maikling panahon ay nalulungkot ako na iwanan si Puti, yung tuta at maging ang mga magulang ni Joseph. Siguro ang ngayon lamang ako nakatanggap ng ganun kainit na pagtanggap mula sa mga tao na hindi ko kapamilya. Maayos kaming bumiyahe at nakauwi sa bahay. Nagulat pa sina mama at papa nang nakita nila kaming tatlo. Akala ko ba'y magkasama kayong magkakaibigan? Bakit kayong tatlo na lang ang nakauwi noon? Mananahimik na lamang sana ako at magdadahilan na lamang ng iba pero ang dalawa kong kaibigan na ang nagkwento kay mama kung anong nangyari. Napabuntong hininga na lamang si mama sa kanyang narinig mula sa dalawa kong kaibigan. Tinanong niya ako kung ayos lamang ba ako noon. Huwag ka mag-alala sa akin, ma. Ayos lang ako. At dahil sa may ilang araw pa kaming natira na walang trabaho kung kaya't pumunta na lamang kaming tatlo sa lugar na malapit sa lugar namin. Sumapit ang sumunod na linggo. Nagsibalikan na sa trabaho kami. Pumasok si Melda na para bang wala sa mood. Habang kaming tatlo naman ay naging abala na sa trabaho. Dahil kaming dalawa magkasama sa isang departamento, ay nakita ko na kung paano niya ako iwasan.
Paminsan-minsan din ay nakikita ko siyang tinitingnan ako habang nakikipag-usap sa iba naming kasamahan. Pero hinayaan ko na lamang ito. Ang mahalaga sa akin na hindi niya ako iniistorbo o ginagawa ng kung anong kwento para sirain. Pero napansin ko sa ilang araw naming pagtatrabaho, hindi ko na nakita si Joseph na sinusundo si Melda. Hanggang sa 2 linggo ang nakalipas. Nagtaka ko kung bakit nasa bahay si Joseph nang umuwi ako noon. Pumayat siya na animoy galing ito sa sakit kaya nag-alala ako sa kanya. Humingi ito ng tawad at sinabi nito na nagkasakit siya kung kaya't hindi kaagad siya nakapunta sa bahay para humingi ng tawad sa ginawa ni Imelda noon. Ngumiti na lamang ako at sinabing inilagay ko lang ang sarili ko sa kung saan ako nararapat. Pero ang mga sumunod na sinabi ni Joseph ang siyang nagpagulat sa akin noon. Sinabi niyang kaya siya huminto sa panliligaw sa akin dahil inahas ko umano ang nobyo ni Melda na kasama niyang pulis. Pero ang ikinagulat niya ay nang malaman na matagal na palang nawawala ang kanyang kasamahan at magpa hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ito ng kanyang pamilya. Samantalang siya naman ay nagkasakit ng mismong araw na nakipaghiwalay siya kay Imelda. Nakipaghiwalay ka kay Melda? Halos hindi makapaniwala na tanong ko kay Joseph noon. Tumango ito at sinabing nakita niya ang tunay na ugali nito nang pumunta ito sa kanilang lugar. At ang pagkakasakit niya ay hindi basta-bastang sakit lang, na ayon sa kanyang ina na nalaman kong albularya pala. Kinulam siya. Bagay na ikinagulat ko nang nalaman ko yon. Sabi ni Mama, malakas yung mangkukulam dahil sa nahihirapan siya makilala ito. Dahil na rin siguro sa hindi naman kalakasan ng kulam na ginawa niya sa akin kaya nagawa niya magtago. Halos hindi ako makapaniwala sa mga sinabi sa akin ni Joseph noon. Pero ang mas nakapagpabigla sa akin ay nang sinabi niyang gusto niyang ituloy ang panliligaw sa akin. Hindi ko naman alam ang isasagot ko sa kanya. Pero nagulat ako nang biglang sumagot si Fiona nang, "Ituloy mo na. Gusto ka din yan. Kaya lang siniraan ka ni Melda. Marami siyang sinabi na hindi maganda tungkol sa ugali mo kaya nagdalawang isip siya na sagutin ka." Sabat ni Fiona na napansin kong nakikinig na pala sa usapan namin. Magkapit-bahay kasi kami ni Fiona, Sir Seth. At halos iisa lamang ang bakuran namin kung kaya't palagi siyang pumupunta sa bahay noon. Dahil sa sinabi na yun ni Fiona, napangiti si Joseph. Lalo na nang nakita niyang wala namang problema kina Mama at Papa na manligaw siya sa akin. At kagaya ng normal na ginagawa ng naniligaw, madalas niya na akong dalawin sa trabaho. Nung una ay ayaw ko pa dahil ayaw ko na makita kami ni Melda. Ayaw kong masabihan na nanulot na kanyang nobyo. Pero nang nakita ko na may naghatid at sundo na lalaki na sa kanya ay naisip ko na siguro ayos lang na pumunta si Joseph sa trabaho gawa ng may nobyo na rin si Melda noon. Naging masaya si Joseph nang sinabi kong pwede na siyang pumunta. Nakita kami ni Melda. Ang buong akala ko ay ayos lamang sa kanya dahil sa abala din naman siya sa pakikipag-usap sa nobyo niya. Maayos naman akong nakauwi sa bahay ng hapon na yon. Maayos din akong nakatulog. Pero kinabukasan ay hindi na ako makatayo sa tindi ng sakit ng ulo ko. Nararamdaman ko na nagkakaroon na ako ng mga pantal-pantal sa katawan. Mataas ng lagnat ko. Sinubukan kong tawagin si Mama pero hindi ako makapagsalita ng maayos. Pakiramdam ko ay may humaharang sa lalamunan ko noon. Narinig ni Mama ang pag-ungol ko kung kaya't pinunta niya ako sa aking silid. Narinig ko pa ang pagsigaw ni Mama ng, "Anong nangyari sa Iminga? Bakit ganyan yung itsura mo?" Gusto ko sana siyang sagutin pero nahihilo ako at nanghihina noon. Kung kaya't ipinikit ko na lamang ang aking mata. Narinig ko ang boses ni Papa na nagtatanong kay Mama kung ano ang gagawin nila. Sinusubukan kong imulat ang aking mga mata pero hindi ko magawa. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Joseph na dumating. Ramdam ko pa ang paglapit nito sa akin at ang pagdampi ng mga labi niya sa noo ko.
Kasunod nito ay ang pagwika niya na susunduin niya ang kanyang ina para ito nang gumamot sa akin noon. Tanging ang boses ni Mama na nagpapaalala kay Joseph na mag-ingat sa pagmamaneho ng motor ang huli kong narinig. Pagkatapos noon ay ipinikit ko na ang aking mga mata. Dahil sa sobrang pagod ay hindi ko alam kung gaano ko katagal na natulog. Pero nang nagising ako, nasa tabi ko na si Joseph. Maging sila Mama at Papa, maging ang mga magulang ni Joseph. Nagtataka ko kung ano ang nangyari. Sinabihan ako nila Mama na magpahinga na muna at marami silang sasabihin sa akin kapag maganda ng pakiramdam ko. Ilang oras pang lumipas at bumalik na kahit papano maganda kong pakiramdam. Kahit na medyo mabigat pa rin ang katawan ko. Nasa bahay pa rin ang magulang ni Joseph. Dito ay nalaman ko ang dahilan kung bakit ganun ang nangyari sa akin. Alam mo bang kinulam ka, Iha? Sabi ng Mama ni Joseph noon. Umiling ako dahil hindi ko alam na nakulam ako. At kung totoo man yun ay sino naman ang kumulam sa akin? May pagtatanong ang mga mata ko na tumingin ako kay Joseph. Nagtaka ako nang naluha siya habang humihingi ng kapatawaran noon. Ayon sa kanya ay isang malapit sa akin ang may kagagawa ng pangkukulam na siyang kumulam din umano sa kanya. Kunot ang noo ko habang nagtatanong kung sino ang tao na tinutukoy niya. Bukas, bago pa man sumikat ang araw, may pupunta dito para humingi ng kapatawaran sa inyo. Siya ang anak ni Bulag na matagal ko nang hinahanap. Magaling siyang magpanggap. Hindi ko siya naramdaman nung pumunta kayo sa bahay. Pero ngayon ay nahuli ko na siya. At kahit gaano pa siya magmakaawa ay hindi na mawawala ang sumpa na binalik ko sa kanya. Wika ng Mama ni Joseph noon. Hindi din sila bumalik sa lugar nang sa ganun ay makumpirma nila kung sino talaga ang may kagagawan ng pambabarang. Kinabukasan, madilim pa lamang ay naririnig ko ng boses ni Melda. Nagtataka kung bakit pumunta ito sa bahay. Gayong noon pa man ay hindi na siya pumupunta, kahit nayayain ko ito. Pero ngayon, madilim pa lamang nasa bahay na. Ang Mama ni Joseph ang lumabas at tumarap sa kanya. Tama nga ako. Ikaw ang anak ni Bulag na isang mambabarang. Wala kang pinagkaiba sa ama mo. Pareha kayong maitim ang budhi. Kahit ikapahamak ng iba ay wala kayong pakialam. Basta masunod lamang ang gusto nyo. Sinabihan niya rin si Melda na hindi mababalik ang pagbalik niya dito ng sumpa na pinadapo sa akin. Hindi ko napigilan ng maiyak nang malaman ko na ang kaibigan ko ang nasa likod ng pangbabarang na yon. Tumanggi akong harapin si Melda. Habang si Joseph naman ay sinabihan niya si Melda na wala siyang maitutulong sa kanya. Nagawa mo na kaming sirain sa isa't isa noon, Melda. Kinula mo pa ako. Hindi ka nga lang nagtagumpay. Ngayon ikaw na mismo ang gumawa ng ikakapahamak mo. Sabi ni Joseph. Hindi ko na alam kung paano nakaalis sa lugar namin si Melda. Doon ko lang nalaman na 3 araw pala akong nakatulog habang nakikipagharap ang ina ni Joseph sa mangkukulam na anak ni Bulag. Nang mismong araw na yon ay dinala ko nila Joseph sa bahay nila. Doon ako inalagaan ng kanyang ina hanggang sa tuluyan na akong gumaling at nawala ng tuluyan ang bahid ng kulam sa katawan ko. Bago pa ako umuwi sa amin ay binisita pa ako nila Fiona at Angge. Ganun na rin ang kaibigan naming lalaki. Simula din noon ay hindi ko na nakita pa si Melda. Maging sa aming mga kaibigan ay hindi na ito nagpakita. Ganun pa man, patuloy pa rin kaming nabuhay na magkakaibigan na masaya. Hanggang sa nagpakasal na kami ng tuluyan ni Joseph. Alam kong hindi ganun ka nakakatakot ang aking karanasan. Ganun pa man, ay hindi basta-bastang hirap ang aking natamo. Nang naranasan ko ang tinatawag na kulam.